Sa isang tahimik na baryo sa gitna ng malawak na kagubatan, matatagpuan ang isang lumang bahay na inaakala ng mga tao sa baryo na ito'y tahanan ng mga espiritu at kababalaghan. Ito ang tinawag nilang bahay ng tala dahil sa likod ng bahay ay may malalaking puno ng tala na nagbibigay lihim na kakaibang ilaw tuwing gabi. Si Mia, isang matapang at masipag na babaeng taga-baryo, ay palaging curious tungkol sa mga kwentong kababalaghan na nauugmaan sa bahay ng tala. Hindi siya naniniwala sa mga kwento ng mga kapitbahay, at laging sinasabi na ang mga kababalaghan ay nagmumula lamang sa mga malikot na imahinasyon ng mga tao. Isang gabi, napagdesisyonan ni Mia na patunayan ang kanyang pananaw. Nag-ensayo siyang maghanap ng kasagutan sa misteryo ng bahay ng tala. Hinanap niya ang kanyang mga kaibigan na sina Marco at Isabel, at sinabihan sila na sumama sa kanya sa bahay. Ang buwan ay nagbigay liwanag sa gabi, at sa kanyang kamay ay may dalang flashlight. Ang tatlong kabataan ay tahimik na lumakad patungo sa bahay ng tala. May mga paso ng hangin at mga kidlat sa kalangitan, ngunit hindi ito nagpawala sa kanilang determinasyon. Nang makarating sila sa bahay, napansin ni Mia na may kakaibang lihim sa pintuan. Isang kandado na may malaon ng kalawang ang nagpapigil sa kanila na makapasok. Ngunit hindi ito naging sagabal. Sa tulong ng mga kaibigan, nagtagumpay sila sa pagbukas ng pinto. Pagpasok nila, napagtanto nilang ang bahay ng tala ay puno ng mga alikabok at kaharian ng paitang amoy. Ang mga kwadro ng mga lumang larawan ay nagsisilbing tanawing kaharian sa mga kabataan. Anong hinahanap mo dito? Tanong ni Marco, na tila ba nag-aalala. Hahanapin natin ang lihim, sagot ni Mia habang tinutok ang flashlight sa mga larawan sa pader. Sa gilid ng isang larawan ng matandang mag-asawa, natagpuan ni Mia ang isang makapal na alikabok na nagtataglay ng mga titik na parang hindi maunawaan. Tila ba ito'y isang mahiwagang wika na matagal nang nakalimutan ng mga tao sa baryo? Kailangan natin itong linawin, sabi ni Mia, at sinimulan nilang linisin ang alikabok. Habang isinusunod ang mga titik, unti-unti itong nagkaroon ng kahulugan. Isang kwento ng pag-ibig ang nailabas mula sa mga titik na ito. Ang kwento ay tungkol sa isang matandang mag-asawa na iniirog ang isa't isa, ngunit isang trahedya ang nagdala sa kanilang paglisan sa mundo. Nag-iwan sila ng lihim na naisin na magkaroon ng isang pamilya na hindi natupad. Dahil sa kanilang lihim na naisin, ang bahay ay naging tahanan ng mga espiritu na nangangalaga sa mga kabataan sa baryo. Napagtanto ng tatlong kabataan na ang bahay ng tala ay hindi puno ng kababalaghan, kundi puno ng pagmamahal at pag-aalaga. Ang mga espiritu sa bahay ng tala ay nagiging mga tagapagbantay at tagapagligtas sa mga bata ng baryo. Ipinakita nila ang kanilang respeto sa mga espiritu at nangako na babalik sila para buksan ang pinto ng bahay sa mga susunod na henerasyon. Mula noon, ang bahay ng tala ay hindi na itinuturing na lugar ng kababalaghan. Ipinagmamalaki ito ng mga tao sa baryo bilang isang simbolo ng pagmamahal at pag-aalaga ng mga magulang sa kanilang mga anak. Sa gabi, ang mga tala sa puno ay nagbibigay liwanag na nagpapahayag ng pagmamahal at pag-aalaga mula sa mga espiritu ng bahay ng tala.